Kung nais balikan ni Binsoy ang kanyang kabataan, binabalikan naman ni Colette ang mga panahong iniwanan siya ng kanyang mga magulang. So doon na nagsimula yung story po, yung baby ka pa, binigay ka sa amin ng totoo mong magulang. Mahirap daw doon, hindi na kaya alagaan ba kasi yung nag-aalaga na lang daw po sa akin yung mga kapatid ko, yung 4 kong kapatid, tapos yung mama ko daw po nagtrabaho. So yun, fast forward po, ibigay daw ako, tapos doon na lang po ako kay la mami. Pinalaki po nila ako. Ano ang relasyon ng biological mother mo sa adoptive parents mo? Sinabi po sa akin parang third cousin po. Nasaan na ngayon yung totoong mother mo? Nasa Lanao po, kuya. May asawa na po siya na bago po. Ibig sabihin, kilala mo siya? Yes po, kuya. Nag-reach out po siya. Ilang taon ka nun? 17 po. Pag tumatawag po siya, parang sinasabi po ni mami na, oh, yung mama mo tumatawag na. Tapos ako parang, ayaw ko muna. Parang ganun po, kuya. Hindi ko pa nakikita yung mukha niya nun. Siguro hindi pa po ako ready makipag-usap po. Yung 16, 17 years old po kasi ako, kuya, puro kulit lang po talaga ako. Parang makita mo talaga sa akin ba na, ano ba tong bata to? Parang walang pakialam sa mundo ba? Tapos nung habang lumalaki na po ako, parang gusto ko pong malaman kung ano po talagang rason bakit ako napamigay. Ganun po. Bakit nga ba hindi pa kayo nakapag-usap tungkol doon? Nahihiya po ako, kuya, kasi alam ko pong masakit po sa side niya po, kuya, na ano po, na parang hindi ko po siya pinapansin, kuya, na nababaliwala ko po siya. Dahil wala po ako talagang, ano po, attachment po talaga sa kanya, na parang, yung parang pagkamulat ko po sa mundo, kuya, ba, na sa ano na, nakita ko kaagad yung ano ko, yung adoptive parent ko po, ganun po. Kung titingnan mo ang loob mo ngayon, naiintindihan mo ba kung bakit ka umiiwas? Siguro po, nakontento na po ako dito sa adoptive parents ko po. Pero may time pa rin po, kuya, na gusto kong maano po yung sagot. What if doon ako? Parang hindi ko siguro naranasan na ma-out of space ako, na parang sinasabihan ako ng ampon, parang ganun po. Pero thankful naman po ako, kuya, doon sa adoptive parents ko po, kuya. Kasi po, inalagaan po nila ako. Ano ba kahalaga sa'yo na magkita kayo, kulit? Feeling ko pag nakita ko siya or na-meet ko yung mga kapatid ko, parang maging complete ba? Parang hindi na ako broken pieces ba para makompleto po yung pagkatao ko. Bakit sa kabila ng mga pinagdaanan mo, masayahin ka pa rin? Parang yung kakulitan ko na lang po yung way ko, kuya, para hindi po yun maalala po siguro lahat, kuya, at saka maging masaya na lang. Parang ganun po, kuya. Ang buhay ay hindi lang basta para makaramdam ka ng saya. Hindi mo dapat hangad na matakasan ang lungkot dahil ang saya at lungkot ay parehas na bahagi ng buhay natin. Kung ano man ang hinahanap mo, sana dumating ang takdang panahon na maharap mo ito, maintindihan at matutunan.